Dito, need ba natin si MACD mag-cross sa 4H? Basta add lang siya sa Confluence. Secondary indicator natin si MACD. So, lahat muna nag-attend ng practical charting. So, kung hindi pa kayo nakaka-attend, just go to our website. Panoorin niyo po yung practical charting. Madalas, madaming mga traders ang nakatingin kaagad doon sa indicators. Your RSI, your stocks, your MACD, yan yung mga common indicators na ginagamit. Yun ang kinukuhanan nila ng bias. Primary bias dun kumukuha kung aakyat ba or bababa pa. So tayo po, tinuro natin sa practical charting na kailangan nyo po munang unahin yung basic support and resistance at kung ano yung ginagawa ng presyo. So, tignan nyo po muna, uptrend ba siya, downtrend ba siya, sideways ba siya. So, from there, makukuha mo yung bias mo and then confluence mo yung mga indicators. Okay? Not the other way around, mga titos and titas. Kasi pag inuman mo yung indicator, let's say, bullish yung indicator sinasabi sa'yo, pero yung pala nasa resistance. So, nag-aantay ka, feeling mo mabe-breakout, papasok ka na kahit hindi pa nabe-breakout, kaya maiipit ka. So, kailangan po unahin nyo muna basic support and resistance and trend lines and then confluence ang indicator. Yan, Tito Moves yan. Follow and like for more updates.